Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Nako, pag-usapan natin yung nangyari kanina dyan sa EAT. Ito pong ating kaibigan, si Mark Gamboa, ito pong Models of Manila. Kasama niya yung Shaggy, o si Shaggy, ay contestant po dyan sa Gimme 5. At nako, merong issue mga kababayan. Kasi habang naglalaro sila, nababasa ko yung nababasa ko yung sa comment section kasi pinanood ko ng live eh. Ang nangyayari kasi, eto si Models of Manila. Kapag naka-focus kasi siya yung siya yung manghuhula eh. Most of the time naka-focus sa kanya yung yung camera kasi syempre siya yung manghuhula eh. Eh nakikita mga kababayan na medyo lumiliko yung mata ni Models of Manila kasi ilang beses siya sinabihan ni Miles Ocampo na tumingin lang diretso kay Shaggy dun sa partner niya. So napansin nyo, no? Marami nakapansin dun sa comment section, mga netizen. Sabi disqualified na yan. Disqualified na raw kasi kapag nililiko niya yung mata niya, baka daw nakikita yung reflection kasi dun sa sa stage, dun sa studio, marami mga equipment dyan na medyo makikintab. So pwede nga nagre-reflect yung nandun sa likod niya kasi ang laki ng screen eh, 'di ba? Nandun yung nakalagay yung hinuhulaan niya. So maaaring ang pwede na nagre-reflect at pwedeng makita ron kahit pahapyaw lang, pwedeng makita yung sagot dun sa likod ni Models of Manila dun sa screen. So yun yung sinasabi ng mga bashers. Kasi may mga bashers si Models of Manila eh. Kasi pa man sabi nila ito hindi kumbaga hindi legit na TVJ a defender. Kasi minsan sumasablay. Minsan tumatagilid. Pero alam niyo mga kababayan, ako masasabi ko, ito si Models of Manila kasi gumigit na lang din yan. Hindi naman most of the time sumasablay. Hindi po, mas marami po siyang mga content na talagang ipinagtatanggol niya itong TVJ. Kaso syempre para maraming views at maraming maikwento, kino-cover niya rin yung side ng Tape Incorporated. Pero ganoon naman yun di ba? Ang mga vlogger naman, syempre kanya-kanyang diskarte yan eh. So wag natin masyadong i-judge si Models of Manila pagdating dun sa kanyang paninindigan. Igalang natin yung kanyang opinion. Kasi ganun din naman ginagalang niya yung ating opinion. So dapat ganun lang. So, ito nangyari. Ilang beses siya sinabihan ni Miles Ocampo, Sir, kuya, diretso ka lang, tingin ka lang kay dun sa kapartner mo, kay Shaggy. Lumiliko talaga yung mata niya. Pag nag-iisip siya, nilalayo niya yung mata niya. So, ito siguro mannerism. Mannerism to. Hindi naman niya siguro intensyon na na talagang tingnan dun sa background, dun sa sa reflection yung sagot. Hindi naman siguro ganun. Kasi magkano lang naman yung premyo dyan eh. Laki-laki lang kita niyan eh. Merong Facebook, may YouTube. So, gusto niya lang talagang mag-enjoy at syempre dagdag views din kapag nakita ka sa telebisyon. So, yung price, hindi niya masyadong hinahabol yan. Kaya kailangan ba, mangdaya ka pa. So, sa tingin ko wala sa intention niyang mandaya. At talagang mannerism lang. Kasi pansin din nila di ba? Nila Bossing Big. Hindi, nag-iisip lang. Hindi talaga siya tumitingin doon para tingnan yung yung sagot. Talagang marami lang mga bashers ito. At meron din namang sabi hindi naman nandadaya. Talagang medyo tumitingin lang sa gilid kasi minsan pag nag-iisip, ako minsan ganoon kapag nag-iisip ako, napapatingin ako kung saan. Kasi mas madali mag-isip pag ganoon. Parang sa interview, di ba sa interview minsan pag in-interview ka, dapat sabi nila tingin ka mata sa mata. Siyempre minsan pag nag-iisip ka, napapaliko yung mata mo para makaisip ka kasi parang nakaka-intimidate o parang nakaka-block kasi yan ng isip kung nakatingin ka lang dun sa taong nasa harapan mo. So, mas siguro, mas prefer niya na medyo lumayo ng tingin at mag-isip bago titingin uli siya dun sa tao para sabihin yung sagot o sabihin yung kanyang dapat sabihin. So, ganun yun. Kaya wag kayo masyadong judgmental. Hindi naman nandaya si Models of Manila. Ako wala akong nakitang dayaan doon. Talagang siguro mannerism niya lang. Talagang kapag nag-iisip siya, tumitingin siya dun sa
sa ibang lugar. Medyo tumatagilid lang naman kasi kung gusto niya mag-diet, sana gumanon-ganon siya. Tinignan niya yung likod. Hindi naman siguro gagawin yun. Kaya issue na naman to kay Models of Manila. Yung mga vloggers na na medyo kaaway to, sigurado babanatan na naman to. Pero para sa akin, fair po. Fair naman yung naging game. At kasi isa pa, tingnan nyo, kung nakikita niya yung reflection, di sana perfecto niya yung na perfect niya yung yung jackpot round. Panay pass nga eh. Diba? Mahirap din lalo na pag nandun ka na sigurado mabablackout ka. So kay Models of Manila, congrats. Sila yung nakapasok sa jackpot round at although isa lang yung nakuha nilang sagot, ayos na yun kaysa wala, di ba? Yun nga, di ba? Kung talaga nakikita niya yung sagot, di sana nasagot niya, na perfect niya, kaso wala eh. So hindi talaga intention natin na yung reflection. Talagang ganun lang siya. Tidin nyo na lang. So dun sa mga bashers, pero nga nang babash nakikita ko pati ba naman yung mga issue na ito, yung mga vlog niya inuungkat dun sa comment section naglalaro lang naman yung tao dun sa sa stage, dun sa EAT, di ba? Saka ka-message ko yan, ka-chat ko yan si Mark. Yun nga, actually niyayaya nga ako niyan kaso alam niyo naman hindi ako masyadong sumasama sa ganyan. So sabi ko ikaw na lang. At ayun, natuloy sila at naging contestant ng Give Me 5 at may konting issue pa. So muli, congrats Brad kay Mark Gamboa, Models of Manila. Kulang pa sa practice. Practice pa more para makakuha yung jackpot.